Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang topic ng content ng vlog na are. Makinig na maigi at unawaing maigi. Papaano ga magkameroon nung tinatawag na Permeso di Soggiorno UE or yung dating tinatawag na Carta di Soggiorno? Magkano ga ang magagastos kapag ikaw ay nag-apply niyan? Ano-ano yung mga requirements at saka documents needed? At kailan ga ang iskadensa? Ang detalye Raga, dopo na sigla, partiamo. Sa vlog na rin, kapag sinabi natin na Permeso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo or Permeso di Soggiorno UE, yan din ay yung dating tinatawag na Carta di Soggiorno ng marami. Bali, ang latest at ang dapat nang itawag diyan ay Permeso di Soggiorno UE. Ano naman yung tinatawag na Permeso di Soggiorno CE? Yan din yung lumang version ng Carta di Soggiorno na kung saan ay indicated pa, nakalagay pa dyan yung word na ilimitata. Ang ibig sabihin ng UE ay Unione Europea. Tapos, pinalitan yan yung dating dicitura na CE na ang ibig sabihin naman ay Comunità Europea. Yung mga permeso dati na ilimitata na na-release mula pa noong March 2014, makikita na ang nakalagay na UE at pinalitan na yung CE. Kaya kapag ang hawak mo pa rin hanggang ngayon ay Permeso di Soggiorno na CE pa ang nakasulat, at least 9 years na yan o kaya naman ay 10 years nang mahigit na hindi ka nag-a-adjorna. At gaya din ang makikita mo, mula doon sa CE ilimitata nakalagay, naging UE ilimitata na. Poy, ang pinaka-latest ngayon, Permeso di Soggiorno UE, pero 10 years ang validity at hindi na nakalagay ang word na ilimitata. Sa vlog na rin ay naipaliwanag na yan at yung mga valid reasons kung bakit dapat ga na mag-adjorna. Ano-ano ga yung ilan sa mga perks kapag ikaw ay holder ng Permeso di Soggiorno UE? Una, ikaw ay makakapasok sa Italia kahit wala kang visa. Hindi na required yun dahil syempre ikaw ay mayroong soggiorno. Dahil diyan ay pwede ka rin magkaroon ng lavoro. Either na yan ay self-employment o kaya naman ay subordinate work. Pwede kang pumunta or bumisita doon sa mga bansa na kasama doon sa area Schengen for a period na mas mababa sa 3 months. Pwede ka din na maglavoro o kaya naman ay mag-aral doon sa mga bansa na kasama sa European Union. Pero dapat ay ikaw ay magkaroon ng proper na document kung doon sa bansa na pupuntahan mo ay nire-require yun. Meron ka na rin karapatan na makatanggap ng financial support at saka social security services. Diga, mayroong mga bonus na kung saan ay kapag ikaw ay holder ng Carta di Soggiorno, pwede kang mag-apply doon. Siyempre din, pwede kang manirahan at maging residente dito sa Italia. Sagutin naman natin ngayon, sino ga ang pwedeng mag-apply, sino ga ang pwedeng magkaroon ng Permeso di Soggiorno UE. Ano-ano ga yung mga requirements? Dapat ay at least 5 years ka na may valid na Permeso di Soggiorno. Dapat ay naninirahan ka o residente sa Italia. Hindi mai-interrupt or mapuputol ang bilang ng 5 years kahit na wala ka sa Italia ng mas mababa sa consecutive na 6 months. At hindi naman lalampas dapat ng 10 months sa loob ng 5-year period. Exempted lang kung ang interruption or yung time period na wala ka sa Italia ay properly documented sa dahilan na nagpulpil ka ng iyong military obligation sa iyong bansa o kaya naman ay for health reasons. Dapat din ay ma-meet mo ang reddito minimo o yung required minimum na income. Nakabase yan sa isineset na amount yearly na tinatawag na Assegno Sociale. Noong 2024, last year, ang equivalent na amount ng Assegno Sociale ay 534.41 euros kada buwan. So, pag minultiply mo ng 13, dahil nga ng 13 months, kasama yung 13-month pay, ang equivalent ng Assegno Sociale ay 6,947.33 euros. Last year yan, 2024. Ngayong 2025, dahil nang inaasahan na magkakaroon ulit ng adjustment dahil nga ng sa cost of living dito sa Italia, so mula doon sa amount na 534.41,
ang magiging amount na ng Asenyo Sociale kada buwan ay inaasahan na 538.68 euros. At ang 13 months noon ay 7,002.96, okay, euros na. Okay, so yan yung ang ready to na kailangan. At pansinin mo dyan sa table na makita mo ragan na habang nadadagdagan yung members ng pamilya, ng nucleo familiare, syempre, nadadagdagan din yung required na ready to para ikaw ay maging qualified, meron ka sapat na kinikita para makapag-request ka, ikaw ay maaprobahan ng permeso di soggiorno na lungo periodo UE. Balik tayo din sa iba pang requirements needed. Dapat din ay may maayos na tirahan, kaya kailangan ang alloggiativa. Are ang dapat na sukat ng bahay, depende kung ilan ang nakatira. Pagdami ng abitante, nataas din or nalaki ang sukat ng bahay. Ang alloggiativa ay pwedeng kunin online sa sito ng prefektura at dapat na i-specify ang comune di residenza. Opure, pwede kang mag-request ng alloggiativa sa mismong comune di residenza mo. Number 5, assenza di pericolosità. Siyempre, dapat ay wala kang bad record or kaso, kaya kailangan yung tinatawag na Certificato Casilario Giudiziale at Certificato Carichi Pendenti. At yan ay kinukuha sa tribunale. Pero di solito, hindi na yan pinoprovide ngayon dahil ang kwestura na ang nagche-check niyan. Mapera na lang kung ikaw ay hihingan ng kopya. So, kailangan mo mag-provide. Panghuli, dapat ay nakapasa ka sa test di conoscenza di lingua italiana di livello A2. Raga, sana naging malinaw yan sa iyo ha. Paano ga mag-process ng application para ikaw ay magkaroon ng permeso di soggiorno UE? Pwede ka na magpa-assist doon sa patronato para na sa gayon ay matulungan kanila na magkompila ng moduli. O kaya naman ay ikaw mismo, pwede kang mag-fill up niyan, kukuha ka laang noong kit postale. Tapos, pagka nagawa mo yan, ihuhulog mo sa posta. Ari naman ang mga documents na kailangan. Maigi din na isama ang iba mo pang personal documents. Poi, kontrato Unilav para doon sa mga operay. Denuncia Rapporto di Lavoro Domestico para naman sa mga COLF. Yung Certificato Casilario, nabanggit na natin yan kanina. Para sa mga COLF, mag-provide din ng pagamento ng buletin ni IMSS. Maigi din kapag may kopya ng Certificato di Superamento ng Test Lingua. Kung halimbawa na wala kang kopya niyan, okay lang kasi makokontrol naman yan sa kwestura. Magkano ang gastos? Ang total ay 176.46 euros. Nandyan yung detail na gastos kung para saan ga yung total na yan. Kapag naman adjournamento lang ang iyong gagawin, ikaw ay meron ng dati pa na permeso di soggiorno at i-update mo lang, hindi na babayaran yung 100 euros na kontributo. Yun na lang ang natitira, yun na lang ang iyong magiging gastos. Sa vlog naman na Array, pinakita ang gastos para naman doon sa ibang tipo ng soggiorno. Gaya ng ilang beses na nating nabanggit at alam na natin, ang bagong permeso di soggiorno UE or yung dating tinatawag na karta di soggiorno, yan ay hindi na ilimitata at may validity ng 10 years at i-renew kapag may-expire na. 10 years para doon sa mga adulti at 5 years naman para sa mga minori. Ang lumang permeso di soggiorno UE or karta di soggiorno na mahigit 10 years na on the date na ma-implement ang bagong legge, which is noong February 1, 2022, will no longer be valid for certifying legal residence in the Italian territory. Kaya dapat na mag-adjourna kapag ganyan ang katagal ang luma mong karta di soggiorno. Raga, hanggang din na lang muna ang vlog na are. Hayaan mo, gagawa pa tayo ng follow-up na vlogs regarding dito sa mga infos para magkaroon ng permeso di soggiorno UE at saka yung mga bagay pa na dapat mong malaman diyan. Kung alingga ang dapat na gawin at ang hindi naman dapat na gagawin. At kung sakali na ikaw ay merong question, mag-comment ka lang sa baba, sasagutin natin yan sa susunod na vlog. O raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo, salamat sa suporta mo. Baka sakali na hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon, wala kang mamimiss ng mga videos. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up at ma-share din sa iba, sa ating mga kababayan na alam mo na makakatulong din sa kanila ang vlog na are. Dini din sa aking Facebook page na Chad Will Guide.
Sana ay ma-follow mo ako diyan. Pwede mo rin akong i-subscribe diyan. At kung gusto mo akong tulungan, Raga, pwede mo rin akong padalhan ng stars. At huwag mo rin kalimutan na pusuan ng aking mga vlogs. Maraming salamat sa iyo, Raga. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.